Mga kwento ng lagim. Buisit na buhay ito. Ayan, at sinisingil na nga ako. Kailangan kong gumawa ng paraan, kundi baka ipapatay nila ako. Sigaw ng itay, sabay tadyak sa aming lamesa. Kung hindi kasi siya makakabayad, baka ipapatay ito dahil ang kanyang inutangan na nagpapatubo ng pera ay mga halangang kaluluwa. Hindi naman umiimik ang inay. Lagi naman iyong ganoon. Wala siyang pakialam. Kahit gaano kalaki ang problema ng itay, hindi siya nakikialam. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Emmy at sinabi ko ang aking plano. Tumulo na lang ang luha ng aking kaibigan at awang-awa sa aking kalagayan. Saan kaya tayo hihingi ng tulong? Ani ni Emmy at nakatingin ito sa kawalan. Bahala na Emmy, basta tatakas ako ngayon. Ilang oras din kaming walang kibo at nag-iisip. Ano ba naman ang laban namin sa hamon ng buhay? Bata pa lang kaming dalawa ni Emmy. Kaya naman naisip ng kaibigan ko na dalhin ako sa kanyang malayong kamag-anak. Isa daw itong bakla na kumukuha ng mga kasambahay sa lugar namin at dinadala sa Maynila. Yun ang naisip ni Emmy at agad siyang umilos at hinila ako patungo sa bahay ng malayo nilang kamag-anak. Roan, huwag kang magagalit sa akin ha, pero pag tinanong ka ng kamag-anak namin kung ilang taon ka na, sabihin mo 20 years old ka na ha. At huwag kang matatakot sa kanya kahit bakla yun. At masungit, wala na tayong ibang malalapitan eh. Emmy naman, sa itsura ko bang ito, maniniwala ba na 20 years old na ako? Siguro naman hindi tanga iyon. Baka mapagalitan ka pa, huwag na lang. Wika ko naman, nag-aalanganin ako sa gustong mangyari ni Emmy. Pero Roan, wala nang ibang paraan. Kailangan mong sumama sa kamag-anak namin. Mabait naman iyon. Bakla kasi siya, kaya maingay. Tapos, marami na siyang nabigyan ng trabaho dito sa lugar natin. Kaya lang, matatanda ang kinukuha niya. Kasi nga, kasambahay sa kayaya. Sige na Roan, magtiwala ka sana kesa mapunta ka sa beer house. Pero Emmy, natatakot ako sa Maynila. Bata pa ako at hindi ko pa naman nararating iyon. Dito lang naman tayo sa Samar lumaki. At hindi ko pa kayang magtrabaho bilang kasambahay. Baka mapahiya ka lang. Huwag na lang Emmy. At natataranta na ako kung ano ba ang gagawin ko ng mga oras na yon. Pero dahil siguro sa takot ng kaibigan ko na maipagbili ako ng itay ko, pinilit niya akong isama. Nilakad namin ang mahahabang highway at malayo-layo din kasi ang bahay ng kanilang kamag-anak na bakla. Malayo pa ba Emmy? Pagod na ako. Wala kasi kaming almusal kanina at kagabi. Naman halos walang natira sa aking kanin. Daing ko kay Emmy. Hayaan mo Roan, malapit na tayo. Kung sana may pamasahe tayo eh. Kaya lang,
wala tayong parehong pera. Kami, nakain lang paggabi, pero ang mahalaga, di kagaya ng tatay mo ang itay ko. Sambit ni Emmy na tama naman ito. Ayun, tanaw ko na roan ang bahay ng kamag-anak ng itay kong bakla. Si Tita Darwin, yan ang tawag namin sa kanya. At pagdating nga namin sa bahay ng baklang maingay ito at nabibingi ako sa kanyang bunganga. Baklang bakla siya pero hindi naman nagsusuot ng damit na pambabae. Pero ang boses niya masakit sa tenga at agad nga kaming nakita nito. Hoy Emmy, anong ginagawa niyo dito ha? Ang layo-layo nito sa bahay ninyo. Anong ginagawa niyo dito? Hindi kayo uuwi ha? Mamaya kung anong mangyari sa inyo sa daan. Sigaw ng bakla na si Tita Darwin kung tawagin ng kaibigan ko. Tita Darwin, kung maganda, tulungan mo naman yung kaibigan ko. Baka pwede mo siyang dalhin sa Maynila. Bigyan mo naman siya ng trabaho. Kahit ano kasi baka bukas ipagbili na siya ng kanyang itay sa beer house. Gagawin na siyang pokpok. Saad ni Emmy. Bakit? Ilang taon na ba yung kaibigan mo? Mukhang kaedad mo lang siya. Wala pa akong maibibigay na trabaho sa kanya. Baka makulong pa ako. Child abuse yan. Umuwi na nga kayo. Muling sigaw ng bakla at muli itong nagtatatalak sa kanyang mga kausap na kababaihan. Mukha mang mga nag-a-apply ding kasambahay sa Maynila. Hindi naman tumigil si Emmy at halos magmakaawa na ito sa Tito Darwin niya at sinabi nitong naaawa sa akin. Dahil nanganganib na talagang ibenta ako sa beer house ng aking ama. Emmy, hayaan mo na. Baka magalit sa iyo ang tita mo. Roan, wala na tayong ibang pupuntahan. Hindi ako papayag na mapahama ka sa gagawin ng itay mo sa'yo. Nararamdaman siguro ng bakla na natatakot ako kaya sinabi niyang, sige, isasama na daw ako sa Maynila. Pero dapat lakasan ko daw ang loob ko. Sige na nga, ay. Kayong kabataan talaga oh. Lakasan mo ang loob mo ah. Ayaw ko nang iyakin. Basta isasama kita. Sige na. Wika ni Tita Darwin. Talaga Tita Darwin? Isasama mo ang kaibigan ko? Salamat talaga ha. May tiwala naman ako sa'yo. Alam kong hindi mo siya papabayaan. Tsaka tita, kahit doon man lang, makabayad ka ng utang na loob mo sa amin. Hindi ba dati hinahabol ka ng taga ng tatay ko? Kasi ang laki-laki ng utang mo, kaya sana huwag mong pababayaan ang kaibigan ko ha. Kundi isusumbong kita kay itay. Hindi nun alam na umuuwi ka dito sa Samar. Pananakot naman ang kaibigan ko. At natatawa naman ako dahil nabago ang mukha ni Tita Darwin at halatang takot sa tatay ni Emmy. Hoy, loka kang bata ka. Huwag mo nga akong isusumbong sa tatay mo. Yari ako doon. Baka maputol ang ulo ko. Kaya nga hindi ako pupunta sa lugar ninyo. Dito lang ako sa bahay namin. At babalik na muli ako ng Maynila bukas. Sige na nga. Iwanan mo na dito yung kaibigan mo at ako na ang bahala. Pero bago ka umalis, tara magmerienda muna kayo. Alam ko naman na gutom na kayo. Saad pa ni Tito Darwin at mabait naman pala ito. Ate, ni merienda nga kami ng soft drinks at tinapay. Sigaw nito sa tapat ng tindahan. Kawawa ka naman Neng,
buti na abutan niyo ako. Kasi halos 2 beses lang ako bumalik dito sa summer eh. Pag nagpapahanap ang agency ng mga kasambahay, saka lang ako nauwi dito. Hayaan mo, tutulungan kita ha. Saad nito at ramdam ko mabuti siyang tao. Matagal din niyang akong kinausap at awang-awa nga ito sa akin. Dahil marami daw siyang kakilala na namimili din ng mga bata at ipinagbibili sa Maynila. Pero sinabi niya na huwag matakot dahil hindi naman siya ganon. Ewan ko ba nung oras na iyon, tiwalang-tiwala ako sa baklang iyon. At iniisip ko na lang na siya lang ang paraan para makatakas ako sa aking itay. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.